Hello, no? So ngayon, ito ay payo ko lamang sa mga church leader, no? Itong mga church leader na ito ay responsible talaga, o responsibility talaga nila ang pagsabi ng katotohanan. Bakit mahirapan sila sabihin ang katotohanan? Kung ano yung sinasabi dito sa ating Panginoon is dapat ito yung sasabihin ng mga church leader para sa kanilang mga tao. Ang problema kasi dito sa mga church leader kasi hindi nila sinasabi kasi takot sila na mawalan ng mga member. Takot sila lalo na itong isang Katoliko nito, no, isa na biggest, isa sa pinakamalaking religious o religion dito sa mundong ito. Kailanman hindi sinasabi ng mga pari ang katotohanan patungkol sa mga image, mga rebulto. Kahit yan sa Ten Commandments, binago nila, tinanggal nila yung yung gumagawa ng mga image, tinanggal nila yun, tapos pinalitan kasi ayaw nila na mamulat ng isang tao patungkol sa katotohanan. Yang simbahan na yan, nagiging pintuan yan patungo sa kamatayan, patungo sa impyerno. Maniwala kayo sa akin, yung panaytawag nyo sa Panginoon, panaysamba nyo, ganito ganyan, wala po talagang kwenta yan, magiging walang kabuluhan yan. Kaya kung sinabi nga doon sa English sinabi na their ministering before God is not working. It's not working talaga yan. Yung sabi ng ating Panginoon, kahit lamang doon sa mga templo ng Panginoon, sabi ng ating Panginoon dito sa sulat ng Deuteronomy, huwag kayong gagawa ng image na ilagay nyo dito sa templo. Huwag kayong gagawa. Pero hindi sila nakikinig, itong mga church leader na ito, kundi sinubukan nila ang galit ng Panginoon. Nagtayo talaga sila ng image. Kayong mga tao na member or proud kayo sa relihiyon na ito, habang may oras pa, habang may panahon pa, lumayo kayo dito. Lumayo kayo dyan, umalis kayo dyan. Maniwala kayo sa akin, buksan yung isipan nyo. Ang katotohanan nandito sa Biblia, nandito sa kasulatan na ito, ang katotohanan. Buksan yung isipan nyo. Pagdating ng araw, pag sinasabi nyo sa puso nyo na dito ako namulat, dito ako mamatay, pakamatyan. Dito sa Bisaya pa yan, pakamatyan akong relihiyon, akong nandan. Mali po yun. Yung request nyo na gusto nyo pakamatayan nyo ito, maniwala kayo, dyan kayo babagsak. Proud si Satanas niyan, matutuwa si Satanas sa inyo niyan every time na may mga mali kayong may maling takbong isip nyo na para ay sundin nyo ito. Maniwala kayo sa akin, ang bawat kasalanan kabayaran kamatayan. Sisingilin kayo sa mga bagay na hindi nyo naintindihan, mga bagay na sinasabi nyo na hindi nyo naintindihan, mga bagay na ginagawa nyo na hindi nyo naintindihan. Maniwala kayo, pagdating ng araw sisingilin kayo. Life or death lang talaga. Maniwala kayo sa akin. Kung hindi nyo intindihin, hindi nyo susundin itong nakasulat sa Biblia, huwag nyong paniwalaan basta-basta yung sinasabi ng mga leader na, kundi ikumpara nyo dito sa Biblia. Dito sa kanila kasi maraming binabawas at maraming dinadagdag. May dinagdag, may binabawas, may babala ang Panginoon dito sa sulat sa Revelation at saka sa Leviticus na huwag nyo bawasan o dagdagan yung salita ng Panginoon. Huwag nyo kagawin yan. Kasi nandito din yan sa may last chapter ng Revelation na galit ang Panginoon sa mga taong binabawasan ang mga salita ng Panginoon at dinagdagdagan. Kung babawasan ng tao ang salita ng Panginoon, kung binabawasan ang kanyang prutas o buhay ba yun, dito sa ibabawas din. At sino yung magdadagdag? Yung lahat ng mga parusa na para sa mga masasamang tao dito sa sinasabi dito sa kasulatan ay idadagdag ng Panginoon doon sa mga tao na gumagawa niyan. Kaya isipin nyo na mabuti bago nyo gawin ang isang bagay, kasi hindi nyo alam ang ginagawa nyo, hindi nyo alam ang sinusunod nyo. Yung Panginoon, sabi natin Panginoon sa Kristo, kung ang isang bulag ay hahatak sa iba pang bulag, silang lahat ay mahuhulog sa kanal. Yan ang mangyayari sa relihiyon na ito. Yan ang mangyayari sa Catholicism na ito. Yung sinasabi nila na purgatorio, tapos paglalaban nyo pa kasi proud kayo, gusto nyo panghawakan itong paniniwala nito kahit alam nyo naman na wala dito sa Biblia. Para kayo naglalakad sa isang
para ka naglalakad sa isang daan na hindi nyo alam kung saan kayo patungo. Naglalakad kayo sa isang kadiliman kung saan yung unahan yan, bangin. Yan yung mangyayari sa inyo. Naniwala kayo sa purgatorio, wala naman kayo mababasa dito na purgatorio. After death, sinasabi dito sa atin sa kasulatan, sabi sa atin dito sa kasulatan na isang bisis lang mamamatay ang isang tao. After that is judgment. Isang bisis lang. Dito rin sa kasulatan, sabi na buhay at kamatayan lamang ang papipilian ng isang tao. Pinapili tayo ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises noon. Buhay or kamatayan. Sundin nyo ang buhay. Kasi yung buhay na bibigay sa atin ng pangalawang buhay o buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon si Kristo. Pero kung hindi mo susundin yung kalooban ng ating Panginoon, ay doon ka pupunta sa kamatayan. Kung saan doon yung mga tao na itong kamatayan na ito yung impyerno na ginawa ng Panginoon hindi para sa mga tao kundi para kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Ito yung choices na pinipili ng isang tao na doon din babagsak ang isang tao. Dalawang choices yung pagpilian ng tao na yan, buhay at kamatayan. Maniwala kayo sa akin, if you continue if you continue walking or kung palagi kayong continue kayong maglalakad na bulag sa katotohanan, patuloy kayo, hindi kayo kumbaga hindi nyo ini-examine yung ginagawa nyo, maniwala kayo sa akin, yung ending niyan, kaparusahan, kamatayan, kahihiyan, pagsisisi sa huli. Believe me, kung akala nyo, marami mga tao mangmang nagsabi, sa impyerno kami babagsak, sige, gusto namin sa impyerno, ganyan si Satanas, paalisin naman yan sa trono si Satanas. Hindi nyo alam yung ginagawa nyo, hindi nyo alam yung sinasabi nyo. Maniwala kayo sa akin, ang reward na ibibigay ni Satanas sa inyo yan, maniwala kayo sa akin, dubli ang sakit at parusahan kayo pag hindi nyo magugustuhan. Maniwala kayo sa lahat ng mga tao nagsasabi ng mga satanism na mga salita, sa mga tao na hindi alam yung mga sinasabi. Maintindihan nyo yan pagdating nyo doon sa impyerno. Yun yung request nyo, paalisin nyo Satanas kasi gusto nyo palitan. Ganun yung tingnan nyo mangyayari kung anong gagawin ni Satanas sa inyo pagdating ng araw. Believe me, lahat ng mga sibat or mga ititira sa inyo ni Satanas, paparusahan kayo, pati ano man yung, kahit ano yung gagawin ni Satanas sa inyo, wala ng tao, wala ng Diyos na magliligtas sa inyo. Kahit ano gagawin ni Satanas para sa inyo, paano kayo sakitin, sakitin kayo ni Satanas, sakitin kayo ng Panginoon yun na si Satanas, gagawin niya kahit anong gusto nila. Wala ng Diyos na magliligtas sa inyo, wala, kundi iyak kayo ng iyak. Dito sa Biblia, ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, iiyak sila at yung mga ngipin nila, kagot-kagot, yun yung mangyayari sa mga request nyo na gusto nyo sa impyerno. So buksan nyo po yung isipan nyo. Kung akala nyo madali lang, hindi nyo kasi naintindihan, kahit nga mapasok kayo ng apoy dito, nagagalit na kayo, how much more yan. Pagdating ng araw, maniwala kayo, maintindihan nyo yung sinasabi niyo. So hanggang dito na lang, maraming salamat, and God bless everyone.